Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Undersecretary Claire Castro at welcome po sa ating 2025 POSONA Discussions. Live pa rin po tayo ngayon sa Facebook at YouTube ng Radio Television Malacanang, Presidential Communications Office at ibang mga ahensya ng pamahalaan. Sana rin ay nasa maayos na kalagayan tayong lahat matapos ang sunod na bagyo at pag-ulan. Matapos ang matagumpay na State of the Nation Address ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mahalagang magkasama-sama tayo ngayon upang talakayin pa at maunawaan ng mas detalyado ang mga nilalaman ng talumpati ng ating Pangulo. Mula sa paksa ng seguridad sa pagkain, pagpapaunlad ng ekonomiya, pagprotekta sa kapakanan ng mga manggagawa, pagbuti ng serbisyo medikal sa bansa, at marami pang iba. Lahat ng ito ay tatalakayin natin sa susunod na 2 araw. At ngayong tanghali, sa ating ikalawang sesyon, masusi nating pag-uusapan ang isa sa pinakamahalagang usaping nakakaapekto sa lahat, ang environmental protection and disaster risk reduction. Upang samahan tayo ngayong umaga, tanghali rather, isang masigabong palakpakan para sa ating mga panauhin. Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum, Jr. Department of Environment and Natural Resources Secretary Rafael Lotilla. Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya. Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Local Water Utilities Administrator Jose Moises Salonga. Sa mga pagtugon natin sa mga kalamidad tulad na lamang sa mga naranasan natin itong mga nakaraang linggo, ipinahayag ng Pangulo, hindi tayo dapat tumigil sa ating mga ginagawang paghahanda dahil ang banta ay patuloy na naririyan. Dapat ay maging likas at automatic na ang mga wastong gawi sa tuwing may sakuna. Ano po ba ang kahulugan ng automatic na para sa DND? Tinawag ring new normal ng Pangulo ito nung isang araw. Ano po ang konteksto ng pahayag na ito? Sekibo. Well, yung automatic na mga pag-react ng tao sa mga sakuna, maging lindol, maging baha, or maging sunog, ay part ng adaptation yan na tinatawag sa disaster risk reduction. So, ito ay kung baga sa national government, whole of government approach, ibababa natin sa community. Kasi ang ating mga komunidad, dahil tayo'y kapuluan, ibang klase ang mga hamon, kalikasan na hinaharap nila. Ang iba, tinatamaan ng bulkan. Ang iba, binabaha. Ang iba, storm surge. Ang iba, vulnerable sa lindol. Kaya, sinisikap ng ating gobyerno na i-identify talaga ang vulnerabilities ng kahit lahat ng mga lugar sa Pilipinas down to the barangay level. At ito'y convergence effort, Yusek Claire, ng lahat ng kaanib na ahensya ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kami po ay ang coordinating body kung saan nagtitipon-tipon ang iba't ibang mga kawani ng gobyerno na may expertise sa isang lugar. Wari nyo, sa weather at saka sa bulkan, si Sec. Rene sa DOST. Sa Mines and Geosciences Bureau, meron silang targeted na epekto ng pag-ulan down to the barangay level. At namamapan rin nila ang daloy ng tubig at ang mga dams na kaalinsabay din ng DOST. Ngayon, ang partner agency namin sa enforcement at aksyon dahil barangay, munisipyo, probinsya, rehiyon, napaka-importante ng role ng DILG kay Sec. John Vic. Lalong-lalo na po sa first responders. Kami po sa ay nakita namin na ang expertise dapat na pagtuunan muna namin ng pansin dahil sa dami ng natural calamities na sunod-sunod na naging mas mahirap i-predict at mas malakas ang mga epekto nito, nakikita lang natin ngayon. No?
at last year. Nasabay yung bulkan, lumindol, at bumagyo. Response, maagap na response. Kasama natin ang DSWD at DOH kung saan ina-anticipate na natin ang maaring mangyari, nagkakaroon ng tulungan sa sapat na stocking levels ng relief goods para nakapreposition na ito sa mga lugar, lalong-lalo na sa katulad po sa lalawigan ng Batanes, ay pagka maghintay tayo na bumagyo pa, huli na, bago magparating ng relief goods. Kaya antemano pa lang, nagkakaroon ang DSWD ng adequate stocking levels para nakapreposition na doon. Ang Armed Forces of the Philippines naman ay ang katulong nila na nagdadala ng mga goods. At pagka malaki ang sakuna, ang mga partners natin, mga kaalyado natin ay tumutulong. Sa katunayan, sa oras na ito, nagsasama ang Philippine Air Force at US Marines na nagdadala ng relief goods papuntang Batanes hindi para mamigay, kung hindi para mag-replenish ng mga nakapreposition ng mga goods ayon sa utos ng ating Pangulo ng agapan at i-anticipate na lahat ng mga pangangailangan. Ngayon, pagdating naman sa ating mga tao, yung automatic response, for example, ang pinakamadali ay pag may lindol, di ba? Hold, duck, cover. Yun yung mga automatic na responses, kaya nagsasanay tayo ng earthquake. Gusto rin naman natin na maibaba ito sa pinakamababang level. Katulad ba nung unang panahon, yung mga barangay nung araw, pagkalembang ng simbahan, alam ng tao kung saan pupunta. Yan, medyo nawala na ngayon kasi nagkaroon ng habitation, pero kailangan yung mga behavior na gano'n ay mangyari uli. Hindi lang dito dapat nangyayari sa ibang mga bansa para sa iba't ibang klaseng disasters. Natural or man-made. So kahit papaano po, masasabi natin kahit sa ibang bansa ay nagkakabaha na rin dahil sa climate change, tayo po ay nakapag-adjust na para sa mabilis ang pagresponde. Ito ay karera. Kasi nagbabago nga ang climate change. Ano? At walang isang bansa na masasabi na na-conquer na nila yung climate change. Kahit na gaanong kayaman ang isang bansa, hindi kakayanin ng isang bansa lamang. Ito'y napatunayan na sa mga lindol. Wari nyo, sa China, mayaman na bansa yan. Nung pag lumilindol, tinutulungan din sila. Yung Myanmar, tinulungan natin. Sa Amerika, nakita nyo yung baha sa Texas. Nagkaroon ng malaking pinsala. Kaya itong pinakamahirap na kaaway talaga ang kalikasan. So, bagamat hindi natin masasakop lahat, tayo'y nagpapatuloy na pamamagitan ng whole of government approach. Ito talaga ang whole of government approach sa pangunguna mismo ng ating Pangulo, na lahat kami ay tumutugon sa isang pahina upang sa ganon si Juana de la Cruz ay kaagad masagip, maligtas ang buhay, pinakaimportante, at pangalawa, malagay kung lumikas man sila sa ibang lugar, ay ayos ang kalagayan at kalusugan nila, lalo na ang mga kabataan at sanggol. Maliwanag. Pero karagdagan saad pa rin ng ating Pangulo. Patuloy tayo sa pagpapatibay ng ating kapulisan at sandatahang lakas. Ang mga armamento, sasakyang pandigma at sandata ng ating kapulisan at sandatahang lakas ay patuloy na nadaragdagan. Angkop sa layuning modernisasyon at komprehensibong pagtatanggol ng ating mga kapuluan. Gaano po ito kahalaga upang masiguro na may sapat na puwersa ang Pilipinas na handang rumisponde sa panahon ng mga kalamidad dulot ng climate change? Sekdibo, kung mayroon pa po kayo idadagdag. Malaki talaga ang role ng Armed Forces of the Philippines at ang PNP, ang Bureau of Fire Protection,
kahit na ang Coast Guard of the Philippines at BJMP din, lahat itong mga public security officials ay nagiging first responders. Ang role ng armed forces ay ang mabibigat na logistics, mabibigat na pangangailangan na i-transport from point A to point B. Ginagamit ang kagamitan ng Armed Forces of the Philippines, kasama na rin ang Philippine Coast Guard. Ang Philippine National Police ay ang granular. Ika nga na sila ang tumutulong dahil nandun na sila sa komunidad, tumutulong sila unang-una to maintain peace and order. Kahit na may peligrosong panahon, kailangan ng peace and order kasi may nananamantala na ginagamit ang pagkakataon na manamantala. At pangalawa, sila ay katulong at kami actually ay nade-deputize nila dahil sila ang nasa fronta. Ang LGU nasa fronta. First responder is the LGU. Kami ay support lamang. Ayan, salamat po. Sa usapin pa rin ng pagtugon sa mga hamon ng nagbabagong klima, ang sabi ni Pangulong Marcos sa kanyang talumpati kahapon, dahil sunod ang mga sakuna, lalo na ang bagyo. Mahalagang itanim ang prinsipyo ng continuous improvement kung saan tayo ay natututo at palaging humuhusay sa bawat karanasan. Nareremedyohan kung saan tayo nagkukulang at saan natin dapat galingan. Ito ay para naman sa kalihim ng kagawarang namamahala sa ating mga local government units or LGUs. Ano po ang inyong masasabi rito, Secretary John Vic? Napapahamak ako dyan eh. Ang lessons kasi natin dito, ang dating suspension ng classes, kung nga magmi-meeting kasi kami sa OCD, sasabihin ko ano mangyayari. May geohazard mapping na binibigay. Ang problema dito ay minsan kung sa local government lang ang inaasa ang response, may ibang syudad nag-declare, ibang syudad hindi. Kaya ginawa na namin ang whole of nation approach ang pag-announce siya. Dati, ina-announce siya na alas 7 ng umaga habang bumabagyo. Minabuti na namin na alas 4 ng hapon, ang latest time ng announcement namin, para yung mga magulang, hindi na nag-iisip. Ang mga bata, hindi na rin nag-iisip. Kasi pinakamahirap ang mga magulang na nag-iintayan hanggang hating gabi. Hindi pa nila alam kung ano mangyayari sa susunod na araw. Minabuti talaga namin na hapon pa lang, ang information ay disseminated na. Yun lang nga, yung paraan ko ay through Facebook, through social media. Minsan, sa Cavite kasi, ganun na ako ganun pa lang Hindi ko akalain na may resistance nung umpisa. Pero ngayon, na-appreciate naman nila yung substance of the matter, kung bakit ko ginagawa yan, at kung anong sinasabi ko. Okay, dagdag natin dyan. Total, kayo na po yung nag-open yan. Dumami, tama po ba? Dumami yung followers sa Facebook account ng DILG nung sinimulan niyo po yung mga patawag sa mga abangers. Opo. Nag-umpisa po kami ng 3,000. Ngayon po, 1.2 million na ang followers ng DILG. Dahil nga doon, dahil naghahanap sila ng yung mga abangers. Nag-aabang na yun Yung abangers naman, hindi naman kalokohan yan Lahat talaga nag-aabang kung anong anunsyo. Naghahanap sila ng liderato kung paano gagawin yan. Naghahanap sila ng sistema kung paano announce yan. Sa ginagawa namin institutional approach to disseminating public information, yung mga abangers, yung mga nanay yan yung mga estudyante yan, nag-aabang na lahat yan. At agad-agad nalalaman na nila. So since dumami nga yung followers nyo, mas maraming nakakaalam ngayon ang anunsyo ng DILG. Oo, at saka hindi na po granular. Dati kasi nangyayari, San Juan nagsususpend, Quezon City hindi pa. Minsan Manila nagsususpend, Mandaluyong hindi pa. Ngayon, isa na lang ang titignan nila para makita nila. Ako naman ay guided by science. Galing sa report ni Secretary Solidum, galing sa OCD meeting namin ni Secretary Gilbert, na nakikita na namin kung saan yung heavy rainfall, ano anticipated. Ganun yung announcement namin. Okay, alam na namin kung saan nangyayari. Ayan, maliwanag po yan. Nagbigay rin po ng paalala ang Pangulo para sa ating mga kababayan. Kooperasyon sa mga malawakang ensayo, pagsunod sa mga babala at tagubilin tulad ng agarang paglikas at pag-iwas sa mga danger zones. Disiplina lalo na sa wastong pagtapo ng basura. Secretary John Vic,
Ano po ang masasabi niyo rito kaugnay sa pagtugon sa mga sakuna dulot ng mga kalamidad sa level na naman ng ating LGUs? May kita mo kasi na bawat LGU may hazard map yan. Natural hazard maps at provided yan ng DNR at DOST to the barangay level. Alam na namin kung saan pwede landslide, kung saan babaha. Alam po yan, lahat yan predictable. Ang hindi predictable, human behavior. Yun, magde-drain ka ng kanal at ng river, makukuha mo refrigerator, kama, furniture. Ano ang makikita mo sa ilalim? And that's all human behavior. And that is correctable if we enforce it properly. Ayan ang tugon ng LGU ngayon. Sa Friday, may summit kami ng mga mayors kung paano namin institutionalize yung disiplina sa mga tao dito sa Metro Manila at sa ibang mga lalawigan na yung daan ng kalikasan, hindi basurahan yan. Para yan sa kalikasan talaga. Very well said, Secretary John Vic. Thank you po. Ibinida rin ng Pangulo ang mga makabagong pamamaraan sa pangangasiwa ng tubig. Meron din tayong mga makabagong sistema upang salain ang tubig at gawin itong malinis para mainom, lalo na para doon sa mga taga-isla. Yan po ay maliwanag din sinabi ng ating Pangulo sa SONA. Secretary Lotilla, ano po ang masasabi niyo rito? Thank you, Yusek Claire. So maraming mga programa ang DNR, alinsunod sa sa utos ng ating presidente. So meron tayong initially nag-start ng 2024, 6 na filter and desalination plants para sa mga island barangays. Ito mga isolated barangays sa buong bansa. So by 2025, we will be adding an additional 28. Ang gusto natin dito, ma-demonstrate na kahit maliit lang yung pondo, yung maaring ma-improve yung water services sa mga isolated barangays sa buong bansa. So yung filtration, para meron na silang fresh water source, i-filter na lang, pwede nang inumin. Yung sa desalination naman, dahil nga island barangay ito, kukunin nila yung tubig galing sa dagat at ito ay through the desalination process, maaari nang gamiting panginom. Pero gusto kong balikan yung sinabi ninyo tungkol sa automatic na policy at integrated policy. Ang ginawa ng ating presidente ng 2023 ay magkaroon ng integrated water resource management policy. So dito, alam nyo, Claire, ngayon yung ating problema, baha. Ngunit pagdating ng pagtuyo, anong problema natin? Walang tubig. So, kailangan na-anticipate na natin ito, meron ng programa na ang sobrang tubig during the rainy season ay ma-capture natin at magamit ito during the dry season. So, sa DNR naman, yung ating forestry, kasi uplands forestry, doon nagkakaroon tayo ng mga small impoundment projects dahil nga sa reforestation, hindi lamang sapat na magtanim tayo ng seedlings, ito ay kailangan sa tagtuyo, nangangailangan ng tubig. So yung small impoundment systems na ito sa uplands ay siyang magbibigay ng tubig para mabuhay yung reforestation projects natin. Din ito to control the flooding during the rainy season. Then tinitingnan din natin kung paano ang mga dams ay makapag-control ng flooding as well, no? So kahit yung Wawa Dam, nakita natin na at a certain point nag-overflow. Hindi ito designed para mag-flood control. Ito ay para sa potable water or sa inumin. Ngunit nagsisilbi siyang flood control din to the extent na ma-store niya yung sufficient water supply during the rainy season. So I think the policy that the President wants
is to integrate all of these. We can't just think about flood control, but we have to relate that with storing the excess water and therefore provide additional water not only for drinking, para din sa agrikultura at para din sa energy, yung hydropower. So lahat na ito, nagkakaroon tayo ng coordination sa mga ahensya. Yung groundwater atlas ng DNR in 2024, so available yan for public use. Na-identify na natin kung ano ang mga groundwater as well as fresh or surface water sources ng bansa. So magtutulungan tayo upang magamit ito not only during the flood season but also during the dry season. Meron po kasing, Secretilla, meron po kasing isang opisyal na nagtawa sa suhestyon ng Pangulo tungkol sa pag-iipon, lalo-lalo na ng tubig ulan. Yun po ay binanggit nyo ngayon. So, gaano ba kahalaga at gaano ba katotoo itong suhestyon ng Pangulo na importante itong pag-iipon ng tubig ulan? Napaka-importante kasi nga, di ba, ang sinasabi nating magandang halimbawa sa BGC, hindi bumabaha dahil merong cistern. Yung ibang lugar sa bansa, especially sa urban areas, ay magkakaroon din ng policy towards having cisterns. So pinag-uusapan namin ni Sec Ping Aliling ng housing natin, department, na magkakaroon tayo ng polisiya para bigyan natin ng requirements or incentives yung mga subdivision developers, yung mga housing developers na meron na silang cisterns para ito mag-store ng tubig, and then ang tubig pwede nilang magamit during the difficult periods. So, tingnan na lang natin yung mga golf courses. Marami tayong potential areas kung saan natin ma-store even temporarily yung alam niyo, even during the pre-war periods, yung UP Diliman campus, meron siyang lagoon at saka meron siyang yung sunken garden. Ito ay napakalawak na fields. Ngunit ma-maximize natin ito na ang intensyon na ang tubig will be held or stored temporarily in order to the drainage into the low-lying areas of the Metro Manila or Quezon City in particular. So ganitong mga prinsipyo dapat nandun na sa ating mga plano. When the President says automatic, hindi na natin kailangan hintayin pa yung disaster, ngunit anticipatory. During the planning stage, we have to build in these extreme events. Otherwise, each time na lang meron tayong half of the year, we are just responding to flooding disasters. And then the other half of the year, we are responding to El Nino or drought problems. But with better planning, then we can at least manage these problems. Ayan. And then, finally, yung sa garbage, malaking tulong ito dahil nga yung clogging natin ng drainage systems, yung complaint nga, di ba, ng DPWH at MMDA, hindi tayo nagkakaroon ng spring cleaning bago mag-tag-ulan. Ngunit kung linisin natin lahat ng mga drainage systems bago mag-onset ang ulan, then malaking tulong din. And that's why we are working closely with ILG and MMDA to make sure that this is going to be done regularly. Ayan. Maliwanag na po yan, ha? Mas maganda po talaga nanunood, uma-attend, or at least binabasa yung mga sinabi ng Pangulo sa SONA, pati na po sa POSONA para hindi po kayo nabibiktima ng fake news. Yan.
Teknolohiya ang sagot ng ating pamahalaan sa pagtugon sa mga hamon ng climate change, sabi ng Pangulo. Inagamit na natin ngayon ang mga makabagong teknolohiya lalo na sa maaga at mabisang prediksyon. Mga Doppler radar, broadband seismic stations, landslide sensor systems ng PAG-ASA at saka PHIVOLCS sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa epektibong pagsasaklolo, nakakatulong ang mga mobile command and control vehicles ng DOST na ipinamahagi natin sa 11 LGUs sa buong bansa. Pakibigyan nyo nga po kami ng tungkol dito, impormasyon, ukol dito sa mga ginagawa ng inyong kagawaran. Secretary Solidum. Maraming salamat. Unang-una, kami sa Department of Science and Technology at ng buong scientific community ay naniniwala na ang Pilipinas sa ngayon ay, ang tingin sa atin ay biktima parate ng mga kalamidad, climate change, lindol, pagsabog ng bulkan. Pero sa siyensya, teknolohiya at inobasyon at maigting na pagtutulungan at disiplina, ang mga Pilipino ay pwedeng manalo sa mga posibleng trahedya. We can become victors and not victims of disasters. Paano po ba natin tinitingnan ito? 4 pong pamamaraan ang ginagawa ng Department of Science and Technology. Unang kailangang malaman, ano yung mga panganib na pwedeng tumama sa inyong mga lugar at sa paligid nito? Ano yung papatay sa atin? Kumbaga, climate change, lindol, pagsabog ng bulkan, tsunami, andyan din ang DNR sa baha at landslide. Kasama po namin. Po natin ang iba't ibang pamamaraan, nagbibigay po tayo ng pagpondo sa PHIVOLCS, PAG-ASA, minsan sa DNR, at mga universities para paigtingin pa locally ang mga hazards assessment. Pangalawa, kailan ba mangyayari yung sinasabi nating mga panganib? Dito na pumapasok yung monitoring systems. Na minomodernize po natin at kami nagpapasalamat sa patuloy na pagsuporta sa PAG-ASA at PHIVOLCS. Marami tayong mga Doppler radar, kailangan din siguraduhin na dagdagan pa natin ito. Ganon din po sa pag-modernize ngayon ng PHIVOLCS, dadagdagan pa ang mga seismic stations. 125 na, gagawin po yung mas marami. Siguro mga 300 ang gusto nating abutin. Dadagan pa natin yung mga malalakas na lindol ay dapat nating masubukan na malaman kaagad kung nasaan yung lindol na yon, baka magka-tsunami. So dadagdagan po natin ng mas marami pa. Gusto namin mga 400 at dadamihan pa yung mga tsunami warning stations. Ito po ay ginagamitan din natin ngayon ng artificial intelligence para pagdating ng weather forecast ng PAG-ASA ay ma-improve natin. Sa tulong po ng DOST, nagbigay po tayo ng pondo sa PAG-ASA, sa Advanced Science Technology Institute, na makipagtulungan sa isang American company, Weather AI, ang ginagamit, upang yung forecast na 5 days, mapahaba natin sa 14 days. Yung processing time na 3 hours, gagawin natin 15 minutes. At yung forecast ay 2 square kilometers na mas localized pa. So yung mga ganon, alam na natin, ito magte-trigger. Pangatlong kailangan gawin, ano naman yung communication and warning information? So ang mga tao gustong malaman ano ang mga panganib sa kanilang bahay, sa eskwelahan, sa mall ng papasyalan, sa mga tourist areas, kaya na po natin lang makita sa kanilang cellphone o computer. Meron po tayong GeoRisk Philippines na pinondohan ng DOST, nakagawa ng iba't ibang app. Ito po yung Hazard Hunter, in less than 1 minute, malalaman nyo ang mga panganib na tatama. Kung ikaw ay politiko, barangay captain, mayor, governor, pwede mong tingnan. Per barangay, per town, per province, ano yung mga lugar na tatamaan? Ilang tao? Age ng mga tao? Bata? Matanda? Kung may PWD, pwede nyo ilagay. So sa pagpaplano, pwede nang magamit. Ngayon, siyempre, yung mga yan, kailangan nating gamitin sa pagpaplano. Tayo lang sa Pilipinas ang nakagawa ng automated planning for disaster recovery sa tulong ng DOST, Office of Civil Defense at World Bank. Kaya po nating gawa ng disaster recovery planning, pwede po nating ma-anticipate yung mga panganib na tatama, aling lugar, gano'ng kalaki, para may tamang pagpaplano. So yung mga planning na po yan, pagkatapos po niyan, pag nangyari yung disaster, ano naman ang pagre-responde? Marami po tayong tinutulong sa local government, nabanggit na yung MOCOV, Mobile Command and Control Vehicle. Ito po ay stand-alone na may satellite, communication, may mga weather system, meron pang rescue na boat,
may pang-triads, at syempre marami pang pwedeng itulong. Communications, pwedeng gamitin hindi lang sa disaster, kundi sa mga event na malalaki. Ito'y pagpapatuloy natin. Pero, kailangan ng tubig, kailangan ng pagkain, pagdating ng disaster. So, meron po tayong ginagawa ngayon na mga pamamaraan para malinis ang tubig. Public good na po siya, Safe Waters ang brand. Yung desalination, mahigit ang dosena, mga 20 na siguro ang nalagay natin sa mga islands na desalination para ready sila sa disaster. Yung pagkain, kami nagpapasalamat sa partnership ng DSWD, yung ready-to-eat food. DOST products na po yun, na pinamigay natin, pinalicense natin sa mga MSME, makikita sila, nakakatulong pa sa mga kababayan. So itong mga ginagawa po natin ay napakaganda. Pero pagdating ng klima, ng baha, ang problema natin ay mga basura. Kaya meron kaming Science, Technology, and Innovation for Circular Economy Framework. Para yung mga plastic, para yung mga agricultural waste, ay hindi lang itapon, kundi ma-convert natin sa mga bagay na pagkakakitaan. At yan po ay marami po tayong research, kaya sana po, i-convert natin po yung mindset natin at ugaling pagtatapon ng basura, ipunin po natin kasi pwedeng pagkakitaan yan using science, technology, innovation, makakatulong sa inyong bulsa, makakatulong pa sa kalikasan at sa mas maraming tao. Ayan, Secretary Rene, salamat po dyan. Tumatak din ang sinabing ito ni Pangulong BBM upang mas maayos na mapangisawaan ang tubig para sa ating mga kababayan, giit niya. Nako, Luwa Admin Joy. Kaya't ginagawa ng Luwa ngayon ang mga mabisang hakbang laban sa palpak na serbisyo ng mga water districts at kanilang mga joint venture partners. Titiyakin ng Luwa na mailalagay na sa ayos ang serbisyo ng tubig ng milyon nating mga kababayan at gawing mas abot kaya naman ang presyo. Higit sa lahat, titiyakin nating mapapanagot ang mga nagpabaya at nagkulang sa mahalagang serbisyong publiko na ito. Admin Salonga, pakipaliwanag po itong pahayag ng ating Pangulo. Maraming salamat, Yusek Claire. Napakahabang quote niya na mainit na utos ng Pangulo natin. Dapat natin siguro tingnan na paano ba tayo umabot sa ganito, di ba? Balikan natin yan. Merong panahon kasi na hindi talaga nabigyan ng pansin itong water industry natin sa Pilipinas. Nawala ng pondo ang luwa. So there was a time that these water districts had to go to private partners. Sometimes, maayos naman ang partnership. Pero merong mga times na talagang hindi naging mahusay. Bakit tayo humantong sa ganito? Natatandaan ko rin sa isang briefing sa Malacanang may nagtanong, matagal na pala yung problema na to. Bakit ngayon lang inaaksyonan? Ang sagot dyan, matagal nang sinusubukan ng mga water districts na tingnan ang kanilang kontrata at tingnan kung ano ang magagawa nila para kumalas o para mapabuti o para makumpel o mapilitang gumawa ng paraan yung kapartner nila. Taon din nilang ginagawa yun. Taon ding pumapalpak. Taon ding walang nangyayari. Now, ang tanong, bakit ngayon lang? Ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon na busisiin, tingnan, guidance, na merong magagawa, merong batas, merong mga katulong na magagampanan na ayusin ito. Okay. Sa joint venture partners na to, sa ating problema na to, tinitiyak kong may plano at sinisiguro ko sa inyong gagalaw. Hindi lang ako ngayon makakapagbigay ng detalye for obvious reasons, no? Pero detalyado at ang strategy, kinukumpuni na, fina-fine-tune na para maayos at mabisa ang galaw ng gobyerno. It will not be just an OP approach, LUA approach. It's a whole of government approach that would affect, kasi gas-gas na water is life. Pero literally, pag walang tubig doon, hindi ka mabubuhay ng mahusay. Diba? The President has heard. The President has read. Hindi exaggeration yung 2 balikbayan boxes na pinadala namin sa opisina niya worth of documents and complaints. Hindi rin joke yun or ano lang, trolling ang natatanggap naming reklamo. Araw-araw meron kaming natatanggap dyan.
Kung meron telepono, mas marami pa sa social media. So maraming apektado. Estimate ng OP, 6 million people affected. So malaki. So pag gumalaw kami, matitiyak nyo, mararamdaman nila na merong gobyernong gumagalaw at may gobyernong mabisa na tutugon sa problema nilang pantubig. Ang next pa natin is that, what about yung regulations? Since nabuhay ulit ang luwa, maraming international partners na lumalapit sa amin na nagvo-volunteer na tingnan or magbigay ng bagong models on regulation. No, kasama to sa initiative ni Secretary Lotilla na magmi-meeting kami regarding these models of regulation kasi nga minsan, galing ako sa energy industry. Mas mature ang regulation sa energy industry rather than the water industry natin. So, isa naming adhikain is to modernize kung paano ba talaga dapat tinitingnan at administer itong water industry natin. Kasi nagkakagulo-gulo eh. Iba-iba pa. Diba? We have a regulator only for Metro Manila. Pero everywhere else outside of Metro Manila, kami naman. Diba? So, ang dami-dami nun. Sometimes, iba ang regulation ng NWRB. Iba naman sa LUA. Merong regulator for private entities, may regulator for public. Hindi mo naman alam nasaan yung divide. Sometimes, blurred yung lines na yon. So, meron ring adhikain na magtayo ng Department of Water, which is good also, not to harmonize all these things. And I would like that department to come, pero dapat tingnan natin maayos yung pagkakabalangkas na pakinggan ng bawat sektor. So those are the things that we're trying to do here. Now, mainit at natatandaan ko talaga yung utos ni Presidente. You can rest assured, ma'am, and the other people na apektado, na walang tubig ngayon, na darating sooner than later yung tulong ng gobyerno at solusyon. Wala tayong babagitin kung ano man itong mga joint venture entities na kasama ng local water districts. Pero ang tanong natin, sa inyong pag-aaral, ano po ang naging problema? Una, may umabuso. Pangalawa, hindi sila marunong sa industry nito. Pangatlo, pinagkakitaan lang. Okay. Ang usual problem na nakita namin is there was a lack of investment. No? Merong kasing kontrata yan na dapat, ito ang dapat nilagak na kapital, hindi nasunod yun. No? With regards to meron bang technical capabilities, well, pwede natin sabihin na bago. Kasi nga, naman. But I don't think they're necessarily without experience. Kasi sanay naman mag-construct. No? Pang-abuso, yung tagal lang, I think it's just, yun medyo talagang tingnan ng mabuti. Bakit ang tagal? Bakit hindi kayo nag-invest? Bakit ang ingay-ingay ng mga tao doon, hindi pa kayo tumugon o gumawa ng paraan? No, now, nakakatanggap kami ng catch-up plan. But the catch-up plan is actually an admission that there is fault. That's why you need to catch up. Diba? And then, ano naman ang makukuha ng mga tao sa catch-up plan? Is it just another wait? Diba? Ganun ba? Maghihintay na lang tayo? Sino may kasalanan nito? Diba? At admittedly, may pagkukulang yung mga panahon na yon. Pero hindi yun ang excuse kung bakit tayo nahandito ngayon. Saka, we're here. Hindi ba dapat ayusin na natin ngayon at the soonest possible time? Dahil napaka-inconvenient. 2025, wala kang maasahang tubig sa gripo mo. Diba? Parang mali na yun. Yes, tama, no? Lalo na kung mangangako tayo ng public service. Ayan. Sa puntong ito, atin pong sasagutin ang mga katanungan mula sa ating mga kaibigan mula sa media. Okay. Unahin po natin. Natetense ako. Secretary John Vic. Okay po. Since sabi nyo nga po kanina, marami nagtatapon ng mga sofa, ref, diyan sa mga daluyan ng tubig. Paano po ba natin matutugunan ang problemang ito, lalong-lalo na po ito'y nagiging sanhi ng baha? At paano natin mapapatulong ng maayos ang mga barangay at local government units? Well, number one dyan yung collection system natin ng basura. Ang Metro Manila ay walang cohesive plan to dispose of solid waste.
Meron tayong nagtatambak sa Rizal, meron tayong nagtatambak sa Quezon City, meron nagtatambak hanggang Capas, Tarlac. Iba-iba yan eh. Dahil sa inefficient ang planning natin in the last 30 years sa solid waste management, ang mga local government units ngayon nahihirapan sa collection system. Kasi minsan sasabihin, every Tuesday and Wednesday lang kami pwede magtambak. Or every 4 to 10 in the evening lang pwede dumaan ng truck. Kasi tatawid yan, kung pupunta sila sa Payatas, pupunta sila sa San Mateo, pupunta sila sa Pampanga, may oras lang na pwede dumaan ang mga truck na to. Dapat dyan kasi meron tayong systematic approach na east, west, north, and sa buong Metro Manila and south. Meron na tayong integrated waste management systems na mas service ang buong city. Pero ito'y hindi lang sa city to, pati yung mga probinsya, pati lalawigan, dapat may ganun na rin. Meron tayong very faulty provisions sa local government code na nakalagay doon na ang waste management is a municipal problem. So, may munisipyo kang maliit, katulad sa amin sa Noveleta, 14,000 lang ang tao, walang open space. Nasususpend ng mayor doon dahil wala siyang sariling dump site. Meron kang malaking syudad katulad ng Manila na puno rin, doon pa sila sa Nabotas nagtatambak. Again, the wording of the local government code is one of the biggest hindrances of the government in planning waste management. And it's something we have to revisit and to rewrite and to create a more holistic approach into garbage disposal. Tanong ko po, since dito po nakita po nga natin at ng MMDA na ang dami naging basura, naging sanhi yata po ito ng baha. Kung di ako nagkakamali, Araneta Avenue po yata to? Araneta Avenue, isa sa pinakamalalim yan. Since dapat po naman kasi nakikita rin to ng barangay sana. Ano po yung pwede nating sabihin sa mga barangay officers para maiwasan po yung ganong klase ng pagtatapon? Kasi hindi na po yung normal eh. Na so far, makikita mo sa creek na nagiging sanhi ng baha. Well, dapat nga makita niyo yung ginawa ni Chairman Artes bago itong pa lang, January hanggang May, ay nag-clean up na sila. Sa isang maliit na estero sa San Juan, maliit lang, 10 truck ang nahakot nila ng basura. Doon pa lang, ha? Pero isipin niyo kung hindi niya ginawa. Ano yan all over Metro Manila. I think several hundred tons ang nabuhat nila mula sa estero. And in 1 month, napuno ulit yung mga esterong yan. So it's kahit gaano kagaling ang MMDA natin at napakagaling ang trabaho nila, dapat ang from the barangay level and municipal level, mas efficient talaga ang collection of garbage. Kasi wala tayong rules tungkol sa disposal. Ayaw kasi, basta kama kasi hindi kukunin ng basurero yan eh. Basta refrigerator, hindi rin kukunin yan eh. Ang ginagawa nila, tinatambak na lang kung saan-saan. So we have to get better rules and regulations. Paano gagawin to? Salamat, Sec. John Vic. Kay Sir Secretary Lotilla. Okay po. Dahil nga po tuloy yung pag-ulan, nasaturate po yung kalupaan, lalo na po sa mga bundok, na naging sanhi po ng landslide. So, meron po, muli, sabi nga natin, ang Pilipinas po ay highly susceptible sa landslides kasi meron tayong mountainous terrain. At sa ganitong klaseng sakuna yung landslide, masasabi po ba natin, pati po kay Secretary Rene, 100% o totally ba mape-prevent ng pamahalaan ang landslide? Kasi parang, pati yung landslide, parang sinasabi na kasalanan ng gobyerno. Thank you, Yusek Claire. Siguro tingnan natin una sa pagresponde sa kalamidad. For landslide forecast or predictions, ang sinabi nga ni Sec. Rene, and yung ating Mines and Geosciences Bureau sa DNR ay merong 2 to 3 day forecast kung saan yung landslides and floods are likely to happen. Ito ay base rin sa forecast ng PAGASA kung ano ang rainfall at meron nga tayong hazard maps na prepare na at siguro dapat malaman natin na merong information na ganon. So that we will not be able to completely avoid
landslides and floods, but ang mangyari, makapag-prepare tayo. Pangalawa, not only for local government units, but kahit nasa mga pamilya at personal natin, ma-check yung hazard hunter na sinasabi ni Secretary Solidum. Dahil nga dito, we want to have all the information there, including the forecasts or predictions for landslide and flooding, para ma-check na ng nakatira sa hazard-prone areas na ito kung the likelihood na merong danger na ganon. Yung ini-issue ng DNR ay nakalista yung bawat barangay at na may likelihood na merong flood and landslide hazard. Pero in the long term, yung ano nga natin again sa planning, yung mga residential developments should not be built in those hazard-prone areas. So dito yung mga housing developers at mga subdivision developers ay merong ganong impormasyon, ang hinihiling natin na they will take it into account. At yung mga prospective buyers naman, i-check na natin kung gaano ka-susceptible nga ang area na yan bago tayo bumili ng unit o bumili ng lupa. So, yung basic information na ganon, malaman natin kung ano ang mga risgo na nandyan. And then even yung sinasabi ni Yusek Rene na earthquakes. So, should avoid building in areas that are hazard-prone, and there is a way of checking from the buyer's perspective whether the developer has actually built them in areas that are hazard-prone or not. Now, for ano naman sa upland areas, kaya yung ating reforestation projects are ongoing. Sa good news, ang sinasabi nga ng report ng Presidente, nagkaroon na tayo ng increase sa forest coverage. Pero gusto pa nating mapalawak yung reforestation na yon upang ma-retain yung water sa uplands. Yung programa natin na 5 million trees, because of the cooperation of private sector, we might be able to increase it to 10 million trees by 2028. At ang ating National Greening Program ay nakapag-contribute din the increase. At sa ating Sustainable Forest Land Management Program ngayon, may additional 1.2 million na half of that would have to be devoted to forest planting for forests, and the other be used for related activities that can help the local economy. Thank you, Secretary Lotilla. And last question kay Lua Admin. Sir, sabi niyo po kanina from the media, ang problema yung kapital, okay? Pero ang sabi po ng mga consumers, sila po naman ay tuloy-tuloy na sinisingil. Paano magkakaproblema kung tuloy-tuloy sila naniningil, ng tubig, pero bakit sasabihin parang kulang yung kapital nila para mag-invest? Yun ang misteryo ng nangyari dyan sa JV agreements nila na kailangan nating tingnan. Baka ibang ahensya na dapat ang tumingin doon kung saan napunta yung kapital. But definitely, sa mga water districts po, nagbabayad yung mga tao ng religiously. Hindi na 99%, 90% to 19%. Kanina lang, may kausap akong water district. Ang collection rate nila is 99.4%. Probinsya po to. Regular po na pag tinignan mo yung statistics nila, above 90, nagbabayad yung mga tao. Mas importante sa tao magbayad ng tubig kaysa sa kuryente.
sa energy industry, mataas ang 90% collection rate. Sa water industry, mababa yun. So, hindi natin alam kung paano ba collection nila, saan napunta. Yon ang misteryo. Salamat po sa pakikibahagi ng ating mga kaibigan sa media. Yes po. Sa media, may mga kasama rin tayo mga mag-aaral dito ngayon na nais magtanong. Mula sila sa San Juan City Tech Voc and Livelihood Senior High School. Para po kay Secretary Lotilla, mula po to kay Laika Monteron. Okay? Pwede po bang malaman kung may ginagawa ang gobyerno para protektahan yung mga bundok, ilog at dagat sa lugar namin? San Juan po. Merong bundok. Ganon din yung tanong ko. Meron ba bundok sa San Juan? Siguro sa Pilipinas. Little Baguio. So meron nga yung protected areas. No? So yung protected areas, whether by proclamation by the President or by Congress has passed laws declaring these protected areas, whether they're marine protected areas or the terrestrial or land-based protected areas. At dito, regulated nga yung development activities. So, siguro, again, sa implementation, nangangailangan ng action dito. Dahil nga yung hindi rin natin kaya i-police o protektahan yung millions of hectares na forest land. So ang local government units as well as the barangays would be a big help in enforcing our laws here dahil kulang na kulang tayo sa forest rangers. At meron din tayong mga, besides the protected areas, meron din tayong yung mga parks. Dapat siguro tingnan natin na yung mga natural parks sa urban areas. So siguro, hindi ko nakikita sa San Juan kung merong park. But nangangailangan na pinaglabanan. Pinaglabanan. No? We have to protect those areas dahil nga ito siguro para sa inyo na mga estudyante at mag-aaral ay it's not only a place for recreation but helps also helps reduce pollution and is actually a big help to everyone who wants to have a good quality of life. So marami tayong magawa as individuals and let us just not depend on government. This with yung garbage problem. Ilan sa atin dito ang nagsisegregate sa audience? Sa bahay natin, ilan ang nagsisegregate ng garbage? Merong ilan dyan, but hindi lahat. So even from the household level, Sec. John Vic is in fact saying each one of us has to take responsibility. Kasi dagdag na lahat na ito, kung hindi tayo nagsisegregate, dadagdag ito sa garbage na dapat minamanage natin. Pero ang good news naman na 50 to 60% ng ating waste ngayon avoided yung dahil nga merong recycling, merong materials recovery facilities. So dapat talagang i-enforce natin yung itong mga at ang pagtapon nga ng basura sa ilog dapat maiwasan kasi there are other ways of disposing the garbage. Yun lang ang masasabi ko ngayon na tulong-tulong tayo lahat. Secretary Lotilla, salamat po. Tingin ko, Bob Dylan Obana, may tanong din siya, nasaan si Bob Dylan Obana? Pero yung katanungan mo mukhang nasagot na kasi ang tanong niya po ay bakit patuloy pa rin ang pagbaha. So nakita po natin, of course, may climate change, maling pagtapon ng basura. So magtulong-tulungan po tayong lahat, hindi lamang ang gobyerno, kundi tayong lahat po para po maiwasan na po natin ang ganitong klaseng mga sitwasyon. Ayan. Nais kong tanongin na lamang ng isang katanungan
ang ating mga panelists. Ano ang aasahan ng taumbayan sa administrasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. upang mas mapaganda at maiangat ang buhay ng mga Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas? Complete the sentence very briefly lang po. Sa bagong Pilipinas, unahin po natin si Sekibo. Sa bagong Pilipinas, makakaasa tayo na ang buong gobyerno ay tutugon bilang isang gobyerno na sama-sama sa ilalim ng liderato ng ating Pangulo na magbigay ng tunay na serbisyo sa ating mga kababayan. At ang sinabi ng ating Pangulo, hindi lamang siya naglalagak para sa ngayon, kung hindi para sa kinabukasan. Nagsabi din, i-recap ko na rin, gamitin ko ng pagkakataon, kasi may mga importanteng bagay sa disaster risk reduction na nasabi ang ating Pangulo. Una is the build better more. Napaka-importante ng tamang infrastruktura sa tamang mga lugar, katulad ng flood control na nabanggit ng ating Pangulo. Ito ay kailangan tugunan ng national government pagkat ang mga sistema, water systems, ay malalawak at malalaki. Pangalawa, sa peace and order lamang, isang cause ng disasters ay ang illegal at small-scale mining. Yan dapat rin aming sinusubukan na sugpuin. Tapos, ang infrastruktura, sinabi ng ating Pangulo, napaka-importante. Railroads, airports, seaports, daan. Mag-i-improve ang railway system hanggang sa Bicol, yung South Luzon Expressway, i-extend ang mga airports at seaports. Hindi lamang importante yan sa ating mga mamamayan kung hindi sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa huli naman, ako'y nakikiusap din sa ating mga kababayan na ang pinakamahirap talaga kung papaano mag-communicate ng babala. Dahil, nag-usap lang nga kami kanina ng ating staff, dahil ang oras ng ating mga kababayan na makinig or manood ng magtingin sa social media, limitado. Kaya kailangan ng mga babala makuha ang atensyon nila sa madaling paraan. Yan ang pinakamahirap at yan ang trabaho din ng PCO at lahat ng ating mga ehensya kung papaano to communicate effectively, safely, and securely. Ibig sabihin, walang fake news. Salamat po, Sek Gibo. Sek John Vic, Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Ang DILG kasi ay ang first responders department ng buong bansa. Andiyan ang police, andiyan ang fire department, andiyan ang lahat ng hanay na sa ilalim namin. Makakaasa kayo na pagdating ng Setyembre, magkakaroon na tayo ng Unified 911 system na covered ng buong bansa. At within 5 minutes, ang response time ay guaranteed ng PNP at ng BFP at ng Department of Health para sa ambulansya, fire at sa mga pulis. Makakaasa kayo na ang Unified 911 ay regional sensitive. Kung nasa Ilocos kayo, Ilocano ang sasagot sa inyo. Kung nasa Pampanga kayo, Kapampangan ang sasagot. We take with sensitivities in hand and we make sure na kung may emergency sa bawat bahay, the best way to communicate is through your native language and your mother tongue. At ang sasagot sa inyo ay pareho kayong komportable sa sinasabi nyo. Ano po ba sa Cebuano ang salitang abangers? Di ko alam eh. Ano siya bang Bisaya dito? Naguhuat. So, abangers, September 15, yung Unified 911 system. Thank you po, Sec John Vic. Secretary Lutilla. Sa Bagong Pilipinas, sama-sama tayo at tayo. Now, there are 40 million Filipinos who do not have access to safe and secure water resources. So that's one big challenge for all of us. At nangangailangan na protektuhan natin yung ating environment at likas na kayamanan dahil ito ang magsisilbi na
ng basihan ng ating development as a country. Let us work together and under the leadership of the President, we hope to achieve those goals that are found in the medium-term development plan. Yung hindi pa sa medium-term development plan, ang Philippine Development Plan is undergoing updating, and therefore the updated goals based on what has been achieved in the last 3 years we will be those to realize by 2028. Thank you. Thank you po, Secretary Rene. Gaano ka babasagot? Sa bagong Pilipinas, ang agham, ayan po ang ating pangako. Paano po natin gagawin to? Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon, mga negosyo nyo ay tsakikita. Meron po tayo mga Small Enterprise Technology Upgrading Program, Startup Fund, we have Program Propel to help investors and technologists to discuss, to create enterprises and to create new jobs. Sa industriya, aarangkada. Ang kalusugan ay sisigla, ang pagsasaka ay sasagana. Sa mga kabataan, may scholarship po tayo sa Science, Technology, Engineering, Mathematics. Ang bukas nyo ay may pag-asa. Kaya, pangako po natin, sa kasulukuyang administrasyon, ang agam. Thank you, Sec Rene. Nako, mag-apply na kayo ng scholarship, ha? Malaking bagay yan. Tulong din yan sa Pilipinas kapag kayo nakagraduate agad. Lua Admin Joy Salonga. Ma'am, sa akin, sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang bagong Pilipino. It means that hindi po pwedeng iasa sa gobyerno lahat. Ang gobyerno natin ay gumagawa ng paraan, bagong paraan para sa mabuting pagpapatakbo ng gobyerno. Pero hindi lang doon nakaasa ang ating ikauunlad. Dapat tayo rin, as citizens, maiwaksi natin yung mga maling ugali natin. Katamaran, mga pag-iingay lang, walang gawa. So dapat, kung gumagalaw ang gobyerno, gumagalaw rin natin. So I think yun. Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang bagong Pilipino. Thank you. Salamat, Lua Admin Joy Salonga. Doon sa mga Pilipino na walang ginagawa, huwag na lang kayo mamintas, tumulong na lang kayo. Makipag-cooperate kayo sa pamahalaan. Of course. Thank you po. At bago tayo magtapos, gusto natin pasalamatan at batiin si Mayor Francis Zamora. Yes. Nakasama natin ngayong araw. Salamat po. Napakaganda ng ating San Juan National Government Center. Thank you po rito. Maraming salamat sa ating mga panelists at sa mga nakilahok sa napakasiksik nating talakayan tungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan at pagtugon sa mga hamong dulot ng kalamidad sa ating bansa. Malinis at ligtas na kapaligiran, makabago ang pamamaraan sa pagtugon sa pandaigdigang pagbabago ng klima. Yan ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Magbabalik kami mamayang 3:00 para sa huling bahagi ng ating diskusyon sa araw na ito. Para pag-usapan naman ang health and social welfare protection. Muli, ako po si Undersecretary Claire Castro at ito ang 2025 Post-SONA Discussions.